Kasalanan mo to, pare. Sinabi ko na sa'yo na huwag tayong bumalik dito eh. Pero hindi kayo nakinig. Tingnan nyo kung anong nangyari sa atin. Teka, kung makapagsalita ka, parang hindi mo nagustuhan ang ginawa natin dun sa babae ha. Huwag kang magmalinis, Tiago. Tulungan mo na lang ako mag-isip ng paraan para makatakas tayo. Makatakas? Hindi mo ba nakikita? Nakakadin ang mga leeg natin. Paano tayo makakatakas dito? Hindi na nila tayo paalisin pa rito ng buhay. Dahil sa ginawa natin. Tulungan niyo ako. Ang sigmura ko. Kanina pa kumakalam. Teka, Waldo! Hoy! Pati ba naman ikaw? Ano namang nangyayari sa... Bakit bigla ka na lang naglalaway dyan, Waldo? At bakit titig na titig ka sa sugat ko? Sinasabi ko na nga ba eh. May sa demonyo nga ang herbalistang yon. Yung gamot na pinapainom niya sa atin. May kung anong orasyon yun, Rolly. Mamamatay na tayo rito. Naniniwala ka ba na lahat ng kasalanan ng tao may kapalit na kaparusahang nararapat para sa kanya? Paano kung isang araw ay bigla na lang dumating ang panahon na kailangan mo ng pagbayaran ang kasalanan mo? Pero dalawang parusa lang ang pwede mong pagpilian. Una, magiging isa kang halimaw at magdudusa ka ng walang hanggan. O pangalawa, mawawala sa iyo ang lahat ng mahal mo sa buhay. Ano ang mas gugustuhin mo? I-comment sa ibaba ang sagot mo para mabasa namin. At kung naintriga ka kung ano ba talaga ang nangyari sa kwentong ito ng ating letter sender for today, pakinggan mo ito hanggang dulo. Siguradong kikilabutan ka sa malalaman mo. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rico. Di ko tunay na pangalan. Binago ko po ang aking pagkakakilanlan pati na rin ng lahat ng taong involved sa istoryang ito dahil ito ay mula sa tunay na mga pangyayaring naganap mismo sa lugar kung saan ako lumaki. Liblib na baryo yon sa paanan ng bundok na nasa isang probinsya sa Luzon na hindi ko na rin babanggitin pa ang eksaktong pangalan. Batang paslit pa lang ako noon pero tandang-tanda ko pa ang lahat. Sabi ko naman kasi sa iyo, Max. Sa pulis na lang tayo magtanong. Ilang bahay nang kinatok natin dito pero ayaw naman nila tayong pagbuksan. Takot yata sa tao mga taga rito eh. Sa pulis? Nakalimutan mo na ba, Sol? Wanted ang pinsan kong yun sa Maynila. Kaya nga ako inutusan ni Chong na hanapin siya rito eh. Ewan ko ba naman kasi sa tiyuhin mong yan? Kung kailan pa naman matsuchugi na siya, tsaka niya pa naisipang hanapin yung anak niya. Tingin niya ba mapupunta siya sa langit? Dahil lang inayos niya ang relasyon nila mag-ama bago siya mawala dito sa mundo? Alam mo, ikaw ang sama talaga ng tabas ng dila mo, no? May taning na ang buhay ni Chong. Siguro gusto niya lang itama ang pagkakamali niya. Isa pa, kami na lang ang natitirang kamag-anak ni Rolly. Kapag nawala si Chong, gusto ko ring makita at makasama siya ulit. Gusto mong makasama ang isang kriminal? Pinsan ko pa rin yun, Sol. Malay mo naman, kapag nalaman niya may mga kamag-anak pala siyang nagmamalasakit pa rin sa kanya, baka magbago siya. Hay, alam mo, dahil sa'yo, nare-realize ko hindi rin pala maganda kapag masyado ka mabait, no? Aba, sa dami ng kaso nakabang dyan sa pinsan mong hilaw sa Maynila, Max. Parang imposible na sa kanya magbago. Alam kong marami nang nagawang kasalanan si Rolly. Pero masisisi mo ba siya? Lumaki siyang walang magulang, Sol. Samantalang, ako tong pamangkin lang pero napag-aral ako ng tatay niya. Gusto ko lang bumawi sa kanila mag-ama. Isa pa, nung bata pa kami, close na close kaya kami nun. Hindi mo kasalanang ikaw ang pinag-aral ng tiyuhin mo. Habang yung sarili niyang anak pinili niyang pabayaan, no? Tsaka wag mong bigyan ng dahilan yung pagiging utak kriminal ng pinsan mo yon. Marami namang ibang batang inabandon na dyan ng sariling magulang. Pero naging successful pa sa buhay. Pinili niyang gawin yung mga ginawa niya kaya kasalanan niya yun. Ay,
Huwag na nga nating pagtalunan to. Nandito na rin naman tayo eh. Ituloy na lang natin ang pagtatanong, okay? Ayun, may bahay doon. Tara, kumatok tayo. Tao po? May tao po ba rito? Magtatanong lang sana po kami. Andali! Nariyan na! Hey! Magandang hapon po, Manong. Ah! Sino sila? Parang hindi ko yata nakikilala ang mga mukha ninyo, Iya. Hindi kayo taga rito. Ano? Oo, Manong. Mga dayo ho kami. Magtatanong lang ho sana kami kung... Ay, hindi nyo ba alam na hindi na nagpapapasok ng mga tagalabas ang baryo namin ito? Paano kayo napadpad dito? Masyado na itong malayo sa kabayasnan. Mga turista ba kayo? Nagkatinginan ang dalawang dayo pagkatapos sabihin sa kanila yon ng matandang itago na lang natin sa pangalang Mang Obet, dating kapitan ng baryo namin. Base sa pagkakatanda ko, may hitsura yung lalaki. Guwapo siya, palibhasa kasi tisoy, habang yung kasama niya namang babae maganda sana kaya lang ay nakadamit at gupit panlalaki. Tawagin na lang natin sila bilang sina Max at Sol. Hindi po kami mga turista, Manong. Pasensya na po kayo. Hindi po kasi namin alam na bawal palang dayo rito eh. Ang totoo po kasi niyan, may hinahanap lang po kaming tao. May nakapagsabi po kasi sa amin na dito raw sila nagpunta ng mga kasama niya. Ay, nako, iho. Sigurado ako na kung sino man yung hinahanap mo, ay wala sila rito. Wala namang ibang dayong napapadpad dito sa baryo namin. Bukod sa inyo. Pero, Manong, Ang mabuti pa, umalis na kayo. Subukan niyong maghanap sa ibang baryo. At baka doon napadpad yung mga hinahanap ninyo. Ay hindi kayo pwede dito. Teka nga ho, Manong. Nagtatanong lang naman ho kami ng maayos eh. Bakit pa parang pinagtatabuyan niyo naman ho kami masyado? Ay, hindi naman sa ganun niya. Kaya lang. Tay Obet, sino ho sila? Sabay-sabay na napalingon ang tatlo nang bigla na lang may magsalitang boses ng dalaga sa likuran ni Mang Obet. Nang mapadako rito ang tingin ng dalawang dayo, halos sabay pa silang pinanlakihan ng mga mata. Halatang pareho silang nagulat nang makita ang taglay na ganda ng dalagang si Carmela. Kahit na ng mga sandaling yon ay natatakpan ng belo ang kalahati ng mukha nito, halatang halata pa rin nilang napakaganda ng dalaga. Kutis porselana ito at mukhang diyosa. Pero halata nila na parang may mali sa dalaga. Takot na takot ang mga mata nito habang titig na titig sa kanila. At nanginginig itong nagtago sa likuran ni Mang Obet. Natauhan lang sila nang sadyaing umubo ng matanda para kunin ulit ang kanilang atensyon. Wala, Carmela. Mga dayo lang sila na nagtatanong. Naligaw lang sila rito. Bakit po parang nagtatalo yata kayo, Tay? Ako po bang hinahanap nila? May gagawin po ba silang masama sa akin? Ay, nako, hindi anak. Talagang may itinanong lang sila sa akin. Paalis na rin sila. Hindi ba, iho? Alis na kayo. Oo. Paalis na rin ho kami. Sige na ho, Manong. Pasensya na po kayo sa abala. Ay, mabuti pa nga, iho. Kaysa naman mapahamak pa kayo rito. Mag-iingat kayo. At isa pa nga pala, Ano po yun? kahit na anong mangyari, siguraduhin ninyong huwag na huwag kayong pupunta doon sa dulo nitong baryo namin. Wala nang naninirahan doon. Ang meron lang doon ay isang kubo na hindi nyo rin po pwedeng pasukin. Dahil delikado kayo sa mga taong naninirahan doon. Ganun ho ba? Sige ho. Salamat ho sa paalala. Mauna na ho kami. Halika na, Carmela, iha. Pumasok na rin tayo sa loob at
Malapit nang dumilim. Maya-maya'y dadalaw ulit dito ang nanay mo. Kaya kumalma ka na. Tuluyan ang naglakad palayo ang dalawa mula sa bahay ni Mang Obet. Pero si Max hindi mapakali. Iniisip niya ng mga sandaling yun ang naging reaksyon ng dalagang si Carmela nang makita sila nito. Idagdag pa ang tila ba masyadong pagiging mailap sa dayo ang mga taga doon sa baryo. Naiintindihan niya namang hindi sila sanay na makakita ng ibang mukha dahil nga malayo na ang lugar na yun sa kabihasnan at malamang minsan lang sila kung magkaroon ng bisita. Pero nagtataka talaga siya dahil parang sobra nga yata ang pag-iwas nila. Para bang may halo iyong takot. Hindi kaya doon nagtatago ang grupo ni na Rolly sa dulo ng baryong to, Sol? Ano sa tingin mo? Ha? Bakit mo naman naisip yan? Kasi di ba, madalas sa ganitong mga liblib na lugar talaga nagpupunta ang mga wanted na katulad ng grupo nila. Naisip ko lang baka nga dito sila nagtago. Kaya nang sabi nung nakausap nating kaibigan ni Rolly, baka nga sila yung mga delikadong tao na tinutukoy ni Manong kanina. Pwede nga yun. Baka nga may ginawa na namang kalokohan dito yung pinsan mong Hilaw eh. Kaya siguro ayaw nang tumanggap ng dayo ng mga taga rito. Yan din ang kutob ko. Pero siguro, bukas na lang natin ipagpatuloy ang paghahanap. Malapit nang gumabi eh. Ayoko magpaabot ng dilim dito. At baka nga kung mapano pa tayo. Bumalik na lang muna tayo doon sa inupahan nating kubo sa kabilang sitio. Sige, mabuti pa nga. Medyo madilim ang paligid ng baryo dahil nung araw napapalibutan yon ng nagtataasang puno at iba't ibang halaman. Nakakatakot ngang lumabas kapag sasapit ang gabi noon kaya bago pa kumagat ang dilim, ang mga tao sa baryo namin pumipirmi na sa kanya-kanya nilang bahay. Siguro yun ang dahilan kaya hindi natandaan ni na Max at Sol ang dinaanan nila nung pumasok sila sa baryo. Lalo na't marami ring pasikot-sikot doon. Hiwa-hiwalay kasi ang mga kabahayan noon dahil malalawak ang kanya-kanya naming bakuran. Namalaya na lang tuloy ng dalawang dayo na naliligaw na pala sila nung makaramdam na sila ng pagod at hingal sa paglalakad. Hoy, Max! Sigurado ko bang tama pa tong dinadaanan natin? Bakit parang wala na ako nakikitang mga bahay sa paligid? Tsaka mas marami ng puno dito, oh. Ang tataas pa ng talahib. Hindi ko nga rin sigurado, Sol eh. Anak ng... Huwag mo sabihin naliligaw tayo, Max. Sus mio. Eto na yata yung dulo ng baryo eh, na tinutukoy ng matandang panot kanina. Pasensya na, Sol. Alam mo namang hindi rin ako matandaan sa direksyon eh. Ikaw nga rin eh. Hindi mo natandaan yung dinaanan natin kanina. Samantalang ikaw ang gala sa ating dalawa. Aba, ako pa talagang sinisi mo? Ay, ewan. Mabuti pa bumalik na lang tayo. Teka, narinig mo ba yun? Parang may umuungol ha. Baka naman ikaw na hayop lang. Huwag mo na intindihin yun, tara na. Hindi, Sol. Sigurado akong hindi yun hayop. Ungol lang tao yun. Teka lang, Sol. May kubo dun, oh. Natatakpan ng dalawang malaking punong mangga. Oo nga. Tama nga sinabi ni Tanda. Parang dun yata nanggagaling yung ungol eh. Tara, punta na. Teka. Huwag ka nga padalos-dalos, Max. Pasensya na. Naisip ko lang kasi baka diyan nga nagtatago si na Rolly. Naiintindihan ko. Pero mag-isip ka muna bago ka kumilos. Baka mapahamak tayo. Eto. Isuot mo muna to. Biglang may dinukot si Sol mula sa kanyang bulsa tapos ay iniabot nito kay Max ang isang kwintas. Nagulat pa ang binata nang malaman niyang bala pala ng baril ang pendant noon. Ano to? Protection yan. Binigay sa akin yan ng tiyuhin ko manggagamot sa Sikihor. Sabi niya effective yan. Para hindi tayo basta-bastang napitan ng masasamang elemento. Parang anting-anting? Ganun na nga. Alam mo, sa mga ganitong klase ng lugar, hindi lang naman taong pwede nating makadaupang palad. Kaya mabuti na yung nag-iingat. Hindi ko alam na naniniwala ka pala sa mga ganyan, Sol. Ang totoo, hindi. Pero naisip ko, wala namang mawawala kung susunod tayo at mag-iingat, di ba?
Tsaka, kinakabahan kasi ako sa tsura ng kubong yan eh. Tingnan mo, parang hindi tao nakatira dyan. Nababalutan na ng mga ugat at gumagapang na halaman yung dingding eh. Eh paano yan? Kung tamang hinala kong dyan nga sa kubong niya nagtatago si Rolly, malamang kasama niya dyan yung mga kagrupo niyang sanggano. Anong laban sa kanila nitong baso ng bala mo na wala namang pulbura? Eh sino bang may sabing yan din ang ipanlalaban natin sa mga sangganong yon? Nanlaki ang mata ni Max nang sa isang iglap ay bigla na lang naglabas si Sol ng isang kalibre 45 baril mula sa kanyang tagliran. Hindi niya inaasahan ang ginawang yon ng kaibigan niya kaya di agad siya nakapagsalita. Literal siyang natulala lang doon sa hawak nitong armas, lalo na at yun din ang unang beses na nakakita siya ng aktual na baril sa personal. Dahil sa reaksyon niyang yun, napangisi naman si Sol. Halata sa mukha nito ang pang-aasar. Oh, ayos ba? Bakit meron kang ganyan? Saan mo nakuha yan, Mirasol? Binili ko, bakit? Lisensyado kaya to. Delikado tayo dyan eh. Mas delikado tayo kung hindi ako nagdala ng ganito. Anong gagawin mo kapag hindi ka kinilala ng pinsan mong halangang bituka? Magdadasal kang sana huwag nila tayong patayin? Nag-iingat lang din ako. Bakit naman nila tayo papatayin? Eh gusto ko lang naman siyang ayaing bisitahin si Chong. Dahil kriminal siya, Max. At halangang bituka. Di mo alam kung anong nasa isip niyan. Kala mo ba lahat ng tao kasing bait mo? Palibhasa kasi walang masamang tinapay sa'yo eh. Ano na lang kaya ang gagawin mo kapag wala ako? Ay, oo na. Tara na nga lang. Hinila na ni Sol si Max palapit doon sa weirdong kubong namataan nila sa di kalayuan. Weirdo dahil gaya nga ng sinabi ni Sol, kakaiba ang itsura nun. Yung paligid kasi ng kubong yon napapalibutan ng iba't ibang halamang gamot at halamang ugat na ang karamihan ay gumagapang na nga sa mismong haligi at dingding. Bukod pa doon, kakaiba rin ang bakod na nakapalibot doon dahil imbis na sa kawayan o simpleng kahoy ay gawa iyon sa matitinik na baging. Nagmumukha tuloy iyong kulungan na parabang bawal mong basta-bastang pasukin. At dahil bilog na bilog ang buwan ng panahong yon, kahit nakalulubog pa lang ng araw, lalo iyong nakadagdag sa pagiging nakakatakot ng nasabing lugar. Hindi tuloy mapigilan ni Max na kilabutan. Di naman kasi sanay sa mga ganon ng binata dahil buong buhay niya ay bahay, eskwela at simbahan lang naman ang kanyang inaatupag. Hindi siya gaya ng matalik na kaibigang si Sol na kung saan-saan nakakarating, kaya sanay na sanay ng maging alerto sa paligid. Naririnig ko pa rin yung mga ungol, Max. Mukhang tama ka nga. Sa loob nga ng kubong to nanggagaling yun. Ako rin. Teka, may maliit na butas yung bintana. Sisilipin ko muna. Diyan ka lang. Mag-ingat ka ha. Huwag kang gumawa ng ingay. Oh, anong nangyari? Ang baho sa loob, Sol. Amoy bulok. Langya ka. Kala ko kung ano na eh. Takpan mo na lang yung ilong mo. Bilisan mo na sumilip dyan at nang makaalis na tayo dito, dali. Sinunod na lang ni Max ang kaibigan na halatang naiinip na. Dumukwang siya at sumilip doon sa maliit na butas ng bintana sa kubo. At halos lumuwa ang mata niya nang makita niya kung ano ang nasa loob noon. Bigla na lang natigilan si Max, napahakbang siya paatras nang hindi pa rin nawawala ang panlalaki ng mata niya. Pakiramdam niya noon nagtatayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan at hindi niya agad magawang magsalita. Max, anong nangyari sa'yo? May nakita ka ba sa loob? Sol, May ano? Ayusin mo nga yung pagsasalita mo, Max. may tatlong lalaki sa loob, Sol. Pare-pareho silang hubot-hubad. At may mga kadelang leeg nila. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Max? Pero tinakasan na ng boses niya si Max. Kaya naman tango na lang ang isinagot niya sa matalik na kaibigan.
Doon napalunok si Sol. Gusto niyang kumpirmahin kung totoo ba ang sinabi ni Max, kaya naman ginaya niya rin ang ginawa nito kanina. Dumukwang siya at sumilip sa butas ng bintana pero agad din siyang napaatras. Dahil pagsilip niya doon, kitang-kita niya yung tatlong lalaki na pare-parehong nakatingin sa kanilang direksyon. Nakanganga ang kanilang mga bibig at mula doon ay tumutulo ang malapot at masagana nilang laway. Di niya rin nagustuhan ang itsura ng mga ito. Wala nga silang suot na kahit na anong saplot sa katawan. Ang mga balat nila tadtad ng latay at sugat na parabang mga nabubulok na, pero bukod doon, may napansin pa si Sol na talagang mas nagpakilabot ng matindi sa kanya. Diyos ko, Max! Yung isang lalaki sa loob. Si Rolly yun, di ba? Yung hinahanap mong pinsan? Yung nasa litratong pinakita mo sa akin? Oo, Sol. Si Rolly nga yun. Pero bakit parang tulala sila at mga wala sa sarili? Sino may gawa nito sa kanila? Hindi ko alam, Sol. Pero, kailangan natin silang iligtas. Lika, samahan mo ko. Kalagan natin sila. Ano? Paano kung biglang bumalik yung gumawa nito sa kanila? Tumawag na lang tayo ng polis. Baka mapahamak pa tayo rito. Hindi ko pwedeng pabayaan ang pinsan ko, Sol. Wala na tayong oras. Gustong magalit ni Sol noon kay Max pero hindi niya magawa. Sa totoo lang, naiintindihan naman niya kung bakit gano'n na lang ang pagmamalasakit no sa pinsan. Naaawa si Max kay Rolly. Bata pa lang kasi sila nang maghiwalay ang mga magulang nito dahil nahuli ng tiyuhin niya na may kalaguyong ibang lalaki ang ina ni Rolly. Dahil doon, nagkaroon tuloy ng isyu kung tunay ba talagang anak ng tiyuhin niya si Rolly. Yun ang dahilan, kaya kalaunan ay pinutol na nito ang suporta sa mag-ina. Siguro dahil na rin sa pangungulila ay mas ibinuhos ng tiyuhin niya ang atensyon nito kay Max. Pinag-aral siya ng tiyuhin, binigyan ng maganda at masaganang buhay. Habang si Rolly lumaki sa hirap, kasama ang ina nito. Pakiramdam ni Max, kinuha niya ang buhay na para sa pinsan, kaya ito napariwara. Kaya nga gusto niyang bumawi. Kung ayaw mo, ako na lang ang papasok sa loob, Sol. Pagbantay ka na lang dito sa tapat ng pintuan. Kakalagan ko lang sila. Sabihan mo na lang ako kapag may paparating. Pero, Max! Sige na, Sol. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko pwedeng pabayaan dito si Rolly. Nakakaawa ng lagay niya. Sige na. Pero bilisan mo ha. Hindi magandang kutob ko sa lugar na to eh. Rolly! Diyos ko po, ang pinsan ko. Ang baho sa loob, Max! Mukhang dahil yun sa mga nagkalat na patay na daga. Diyos ko, Max! Sa itsura ng tatlong yan, sigurado ako malaking galit sa kanila ng kung sino man nagkulong sa kanila rito. Ano kayang ginawa nila? Para parusahan sila ng ganyan. Kahit ano pa yun, hindi dapat nila ginawa to, Sol. May tamang parusa sa mga taong nagkasala. Hindi dapat nila inilagay ang batas sa sarili nilang mga kamay. Hindi kinaya ni Sol nang makita niya ang sitwasyon sa loob ng kubo. Matapos buksan ni Max ang pintuan. Nagkalat sa sahig ang lasog-lasog na katawan ng mga patay na daga, ganun din ang mga dumi ng tao. Maputik sa loob, mapanghi at nakakasulasok ang halo-halong amoy doon. Nang makita sila ng tatlong lalaki agad na napaatras sa mga ito, bigla silang nanginig at halatang takot na takot. Pero sa kabila noon, napansin ni Sol na may kung anong kakaiba sa mga mata ng tatlo. Lalo pang tumulo ang laway sa mga bibig nila na parabang nakakita sila ng masarap na putahe sa kanilang harapan. Wala sa loob na napahigpit tuloy ang hawak ni Sol sa dala niyang baril. Max, mag-iingat ka sa paglapit sa kanila. Parang wala na yata sila sa katinuan eh. Natural lang yan sa mga taong nakaranas ng trauma, Sol. Kaya diyan ka lang. Kakalagan ko na sila. Rolly, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, si Max. Pinsan mo ako. Kakalagan kita. Pakakawalan kita rito. Huwag ka mag-alala. Max, huwag ka masyadong lumapit sa kanya ha. Para kasing gusto ko yan sunggaban bigla eh. Pati yung dalawang kasama niya, tingnan mo oh. Ang sama ng tingin nila sa'yo. Huwag ka mag-alala, Sol. Dadalhin agad natin sila sa bayan.
para magamot pagkatapos ko silang... Max! May mga paparating! Bilisan mo na dyan, dali! Sandali! Ayaw mo buksan itong lock eh. Nanginginig na ang kamay ni Max habang pinipilit niya pa ring buksan ang padlock na nakakabit doon sa kadenang nasa leeg ni Rolly, gamit ang isang maliit na kawad na ginamit ding pansara ng bintana. Samantalang si Sol naman natarantana nang makita niya sa di kalayuan ang figura ng isang babae at isang lalaki na naglalakad papalapit sa kubo. Matangkad ang lalaki, malaki ang bulto ng pangatawan nito, kaya kitang-kita na ito ni Sol kahit sa malayo pa lang. Pero may kakaiba sa paraan ng paglalakad nito. Iika-ika ito na parang pilay, kaya mabagal lang ang pag-usad. Ganun pa man, hindi pa rin niya mapigilang mataranta, kaya panay ang pangungulit niya kay Max na bilisan na ang ginagawa nito. Mabuti na lang makalipas pang ilang saglit, nabuksan na sa wakas ni Max ang padlock, pero ganun na lang ang gulat nila nang bigla siyang sunggaban ni Rolly. Rolly! Bitiwan mo ako! Ano ko? Ako to! Max! Mag-iingat ka! Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Parang kanina ka pa niya gustong sunggaban. Buti na lang nabitawan ka niya. Parang napaso yata siya ng mahawakan niya tong kwintas, Sol. Tingnan mong kamay ni Rolly. Biglang umusok. Oo nga no. Akala ko ba, pangontra lang to sa masasamang elemento. Eh bakit pati si Rolly? Mamaya ka na magtanong, Max. Kailangan na natin makaalis dito. Nandiyan na sila. May dalang mahabang baril yung lalaki. Sige. Rolly, halika na. Ano ka ba, Max? Kapag hindi tayo nakaalis dito kaagad, hindi lang si Rolly mapapahamak, kundi pati tayo. Kaya iwan mo na muna siya, tara na. Nang hilahin ni Sol ang braso ni Max, wala nang nagawa pa ang binata kundi ang sumunod sa kaibigan. Nagtatakbo sila palayo sa nasabing lugar bago pa sila abutan ng mga taong bumihag at nagkulong kay Rolly, pati na rin sa dalawa pa nitong kasamahan. Ni ang lumingon doon sa kubo hindi na nila ginawa, basta tumakbo na lang sila ng tumakbo hanggang sa makalayo na sila. Sa kakatakbo nilang yun, hindi na nila namalayan pang nakarating na pala sila sa bukana ng baryo. Sa wakas, nahanap din nila ang daan palabas. Doon lang sila nakaramdam ng ginhawa kahit papaano, pero habol-habol pa rin nila ang kanilang paghinga. Iha. Ba't nandito pa kayo? Akala ko ba'y umalis na kayo kanina? Oh, naligaw ho kasi kami, Manong. Ngayon lang ho namin nahanap tong daan palabas ng baryo. Ay, kung ganon bakit kayo hinihingal? Kasi ho, may nakasalubong ho kasi kami malaki at mabangis na hayop dun sa bandaron. Kaya nagtatakbo ho kami. Mabagis na hayop. Ay, wala namang... Ha? Sandali. Huwag niyong sabihin nakarating kayo sa dulo nitong baryong ito. Hindi ho Ang dilim mo kasi ng daan, Manong eh. Hindi nga ho kami nakalayo. Nandiyan lang ho kami sa malapit, paikot-ikot. Baka naligaw lang ho yung hayop na yun. Manong, mag-iingat din ho kayo ha, naku. Gustong mapailing ni Max ng mga sandaling yon sa galing ni Sol sa pagsisinungaling. Hindi niya akalain na darating ang panahong ipagpapasalamat niya na may kakayahang magsinungaling ng ganun ang kaibigan niya. Palibhasa kasi laking simbahan si Max. Bata pa lang siya, nagsiserve na siya sa kanilang parokya, kaya hindi siya sanay na gumagawa ng kalokohang labag sa turo ng simbahan. Sa totoo lang, marami nga ang nagtataka kung bakit at paanong naging matalik silang magkaibigan ng isang babaeng katulad ni Sol. Nakabaliktaran naman niya ang ugali. Sige na ho, Manong. Mauna na ho kami sa inyo. Max, tara na. Ay, sandali. Bakit ho? Masyado nang malalim ang gabi. Hindi maganda kung lalabas pa kayo ng baryo. Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Kanina ko pa kayo pinapaalis. Hindi pa nyo ginawa. Ay, bilisan na ninyo. Umalis na kayo rito kung ayaw nyong... Ang hangungol na yun. Hindi sa ordinaryong hayop yung galing. Baka doon ho yung galing sa mabangis na hayop na nakasalubong namin, Manong.
Naku, mabuti pa ho, umuwi na kayo. Sige, alis na rin ho kami. Hindi pwede. Aabutan nila kayo. Siguradong mapapahama kayo. Halina kayo, bilisan ninyo. Doon na muna kayo magpalipos ng gabi sa bahay ko. Mas ligtas doon. Ho? Manong, nasa labas lang naman ho ng baryo yung sasakyan ko eh. Hindi naman ho siguro kami mapapahamak. Kung may mangyari sa inyo sa daan, cargo de konsensya ko pa kayo. Bilisan nyo na. Nararamdaman ko, malapit na sila. Pasensya na ho, Manong, pero uuwi na lang ho talaga kami. Hindi nyo kabisado ang lugar na ito. Hindi magandang magpagala-gala pa kayo rito sa gabi. Dati akong kapitan sa baryong ito, kaya pwede ninyo akong pagkatiwalaan. Sindin nyo na lang ang payo ko kung ayaw nyong mapahamak. Lumalakas na ang alulong. Halina kayo! Hindi na nakahindi pa ang dalawang magkaibigan nang hilahin sila ni Mang Obet. Nataranta na rin sila nang marinig nilang papalapit na nga yung mga alulong. Dinala sila ni Mang Obet sa bahay nito. Sinalubong naman sila ng asawa nitong si Aling Charito na noon ay karga-karga pa ang 4 na taong gulang nila na apong lalaki. Obet! Naku, saan ka ba nang galing? Kanina pa kita... Ay, sandali. Sino itong mga kasama mo? Sila yung mga dayong sinasabi ko sa'yo kanina. Nakasalubong ko sila dyan sa labas. Pagkatapos naming mag-usap ng ibang kasamahan kong tanod, may nakasalubong silang mabagis na hayop kanina. Sa palagay ko, may nangyayaring hindi maganda. Meron nga. Nagpunta rito si Tanya, Obet. Ano daw ang sadya niya? May ibinalita siya sa akin. Kailangan nating mag-usap. Sige. Pumasok ka sa kwarto at antayin mo ako. Sikasuhin ko lang saglit itong mga bisita natin. Hindi na umangal pa si Aling Charito. Agad nitong sinunod ng sinabi ng asawa, habang si Mang Obet naman ay hinarap ulit sina Sol at Max. Nagpaalam lang itong papanik muna sa kanilang kwarto at sandali silang iiwan sa salas, pero babalik din ito kaagad. Pagkalis ni Mang Obet, inilibot ng dalawa ang paningin nila sa bahay. Medyo malawak yun, presko at maaliwalas pa rin kahit halatang luma na, dahil ang kabuuan nun ay yari sa matibay na kahoy. Damang-dama rin nila ang probinsya dahil na rin sa malakas tilang estilo ng bahay. Magandang gabi sa inyo. Iutusan ako ni Tatay Obet na dalhan kayo ng maiinom. Magkape po muna kayo. Nako, salamat sa iyo, miss. Walang anuman. Oo, bakit nagulat ka? Pwede pong pakisabi sa kasama mo na huwag niya akong titigan. Hindi ako komportableng tinitingnan ako ng lalaki. Ha? Hoy Max, ano ka ba? Baka pasukin ng langoy ang bibig mo. Nakanganga ka pa dyan. Ha? Miss, pasensya ka na dito sa kaibigan ko ha. Ngayon lang nakakita ng maganda to eh. Carmela na lang itawag mo sa akin. Sige, doon muna ako sa kusina. Tawagan niyo na lang ako kapag may kailangan kayo. Bababa na rin si Tay Obet maya-maya. Oo, sige. Salamat ulit ha. Kakamot-kamot si Max sa ulo ng ismeransya ni Sol. Samantalang si Carmela naman, mabilis silang tinalikuran at umalis ng nakayuko, habang pilit itong itinatago ang sariling mukha gamit ang suot nitong belong puti. Pero sa totoo lang, hindi naman masisi ni Sol ang kaibigan. Sobrang ganda naman talaga ni Carmela. Mukha talaga itong Diyosa o isang anghel na bumaba sa lupa. Kutis pa lang nito para ng labanos sa puti at kinis. Natural pang mapupula ang labi habang ang pisngi ay natural na mamula-mula kahit pa hindi pa nila nakikita ang buong mukha nito. Wala sigurong lalaking hindi matutulala sa ganda nito. Kung alam nyo ang itsura nung kapapanaw lang na artistang si Gloria Romero nung kanyang kabataan, yun ang kahawig ni Carmela. Napakaganda talaga niyang dalaga. Type mo, no? Sino? Sus!
Maang-maangang ka pa eh. Halos matunaw na nga si Carmela sa katititig mo. Para kang sira. Na ilang tuloy yung tao. Eh kasi naman, Sol, ngayon lang ako nakakita ng ganong kagandang babae. Aminin mo, ikaw ba? Hindi ka nagagandahan sa kanya? Di ba pusong matun ka? Aba tumakong na to. Ay, pasensya na ha. Ay, pasensya na kayo sa paghihintay ha. Iho-iha, may pinag-usapan lang kami sandali ng asawa ko. Mang Obet, kayo pala. Ayos lang ho yun. May gusto lang sana akong itanong sa inyo. Iho-iha, Ano ho yun, Mang Obet? sigurado ba kayong hindi kayo napadpad doon sa dulo ng baryo namin? Sa mismong paanan ng bundok? Partikular na doon, sa kubong malapit sa kakahuyan. Napalunok bigla sina Sol at Max sa tanong na yon sa kanila ni Mang Obet. Nagulat pa sila at sandaling nagkasulyapan pero pinilit nilang huwag ipahalata rito ang kanilang nararamdamang kaba. Nanunukat pa ang tingin ni Mang Obet noon sa kanilang dalawa na parang tinatansya nito kung totoo ba o hindi ang isasagot nila. Oo, Mang Obet. Hindi ho kami nakarating doon, promise. Bakit ho? May problema ho ba? Ay, pinasok ang kubo ng kaibigan kong nakatira doon sa dulo ng baryo. At sigurado akong hindi maganda ang kalalabasan ng pagyayaring yun. Kaya kung may alam kayo, gayon pa lang, sana'y magsalita na kayong dalawa. Para... Pinagbibintangan niyo ho ba kami, Manong? Sol, ano ba yung tanong mo? Hindi naman siguro ganun ang ibig sabihin ni Mang Obet. Hindi eh. Para kasi may laman yung tanong niya sa atin. Uy, nasa pamamahay nila tayo. Ano ka ba? Eh kung pinatuloy lang niya tayo rito para pagbintangan, pati hindi na lang tayo umalis. Alam mo, mabuti pa, tara na. Maaga pa naman eh. Di pa naman siguro tayo aabuti ng hating gabi sa daan. Ka na. Teka, Sol. Sandali. Pasensya na kayo sa paraan ng pagtatanong ko. Sadyang hindi lang talaga maganda ang sitwasyon. Huwag na kayong lumabas. Dito na kayo magpalibas ng gabi. Delikado. Napabuntong hininga na lang si Mang Obet nang makitang hinablot na ni Sol ang braso ni Max para hilain palabas ng bahay nito. Sa totoo lang, hindi naman talaga galit si Sol noon sa pagtatanong sa kanila ni Mang Obet. Gumawa lang talaga siya ng paraan para makaalis na sila doon sa lugar na yon dahil kanina pa niya nararamdamang parang hindi na siya komportable sa paligid. Di niya alam kung bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam niya na parang may nakaamba sa kanilang panganib. Sadyang hindi niya lang talaga maipaliwanag kay Max kung ano yon kaya nananahimik na lang siya at baka hindi rin naman ito maniwala. Hindi na ho, Mang Obet. Baka ho mas makakabuti kung uwi na lang ho talaga kami. Makinig ka sa akin, Iha. Hindi biro ang nakaambang panganib sa paligid ngayon. Masyadong delikado sa labas. Ano bang ibig niyong sabihin, Mang Obet? Ano bang nangyayari? Hindi ba at may nakasalubong kayong malaki at mabangis na hayop kanin nyo kanina? Oo. Anong meron doon? Isang kabaryo namin ang nakakita roon sa hayop na yon. Kaya ngayon, nagro-ronda na ang mga tanod para mapanatiling ligtas ang mga tao rito. Maigpit nilang pinapayuhan ng lahat na huwag nang lalabas at manatili ng nasa loob ng bahay hanggang bukas ng umaga. Kapag maliwanag na ang sikat ng araw, saka na lamang kayo umuwi. Ho? Teka, Sol. Paano nangyari yun? Di ba, imbento mo lang yun? Ang mabuti pa, ihahatid ko na kayo sa tutulugan ninyo. Ayos lang naman sa inyong magsama sa isang kwarto, ano? Mukha namang malapit kayo sa isa't isa. Oo, Manong. Salamat ho. Nakakaya ho sa inyo. Hindi na nakapengol pa ang dalawa.
Si Sol kasi nahulog na sa malalim na pagtataka kung paanong ang kasinungalingan niya noon parang bigla yatang nagkatotoo. Inihatid nga sila ni Mang Obet sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Sumunod sa kanila ang asawa nitong si Aling Charito na napansin nilang parang balisa at hindi mapakali sa sarili. Iho, iha, bago niyo isara yung pinto, ang mabuti pa'y isabit niyo itong isang bungkus ng bawang dyan sa bintana ng kwarto. Protection lang ba? Para tayo makasiguradong masarap ang tulog niyo ngayong gabi. Protection ho para saan? Basta sundin mo na lang ako, iho. Ganito kasi talaga rito sa probinsya. Maraming mga pamahiin. Kaya wag na kayo magtanong pa ha. O sige na, ako'y magsasabit pa nito sa ibang parte ng bahay. Ay, grabe. Ang weird na mga tao rito, no? Paano naman naging weird? Hindi ka lang talaga sanay sa buhay probinsya. Kaya mo nasasabi yan eh. Anong hindi? Di ba nga sabi ko sa'yo, taga-siki horang tiyuhin ko? Sa kanya pa nga galing yung anting-anting na binigay ko sa'yo eh. Palagi kaya akong umuwi sa kanila. Kung sa bagay. Pero may ba ako, Max? Ano kaya nangyari sa pinsan mo? Nahuli kaya siya ulit ng malaking mama at ng babaeng nagkulong sa kanila sa kubo? Yan nga isa pang inaalala ko, Sol eh. Pero sana naman nakatakas siya. Bala ko siyang balikan bukas. Na may kasama na ako mga pulis. Oh, akala ko ba ayaw mong mahuli ng parak yung pinsan mo? Na-realize ko lang kanina. Mas mabuti pa lang mahuli na lang siya ng pulis. Kaysa naman mapatay siya ng mga nakakaaway niya. At least dun, kahit papaano, alam namin kung saan siya pupuntahan. At masisigurado naming buhay siya. Hay, edi sana. Ganun na lang yung ginawa natin nung una pa lang para hindi na nagganda leche-leche itong lakad natin. Ikaw naman. Hindi ba pwedeng ngayon ko lang napagtanto ng mabuti ang sitwasyon ng pinsan ko? Sorry na, tao lang. Oo na, oo na. Alam mo, matulog na lang tayo. May tao yata sa labas ah. Mang Obet? Aling Charito? Si Tanya ho ito. Natigilan sa pagsasalita si Sol ng mga sandaling yun nang makarinig sila ng sunod-sunod na katok mula sa labas ng bahay. Nagmamadali ang boses na narinig nila kaya naman minabuti ni Max na lumapit sa bintana ng kwartong yun para sumilip. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang nasa labas ng pintuan ni Mang Obet. Oh, bakit para kayata nakakita ng multo, Max? Nalalaki ang mata mo. Sol, Ano nga? yung mga taong bumihag kina Rolly, Oh, nasa labas sila. Ha? Kausap ni Mang Obet. ano? Dali-daling tumakbo si Sol at sumilip din sa bintana para kumpirmahin ang sinabi ni Max. Talagang nanlaki nun ang mga mata niya, Sir Jupiter. Nandoon nga yung dalawang taong nakita nila sa dulo ng gubat. Pinagbuksan sila ni Mang Obet ng pintuan at nakikita niyang mukhang malapit ang mga ito sa isa't isa dahil sa paraan ng pag-uusap nila. Dahil doon napaatras si Sol at napahawak sa haligi sa bandang paanan ng kama. Nakaramdam kasi siya ng panghihina ng tuhod at pakiramdam niya noon, mabubuwal siyang bigla sa kinatatayuan niya. Ayos ka lang ba, Sol? Mukha ba akong ayos? Diyos ko, Max. Paano ko alam na ng mga yun na tayo nagpakawala doon sa pinsan mo? Baka hindi na tayo makaalis dito ng buhay. Huwag kang maglala, Sol. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo rito. Pero, wag muna tayong magpanik hanggat hindi natin nakukumpirmang may alam nga sila, okay? Hindi mo ako masisisi, Max. Sinabi ko naman sa'yo na hindi magandang kutob ko sa lugar na to, di ba? Tigas kasi ng ulo mo eh. Ay, oo na, oo na. Kasalanan ko na nga, di ba? Nagkamali ako. Pero tapos na yun. Hindi makakatulong sa atin kung magsisisihan pa tayo rito. Ang mabuti pa, umisip na tayo ng paraan kung paano tayo makakalabas ng buhay dito. Saglit na nag-isip ang dalawa. Nagparoot pa rito pa si Max hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang siyang napatitig sa bintana ng kwarto. Kumalabog ang dibdib niya sa kaba dahil sa isang bagay na biglang pumasok sa isip niya. Pero napagtanto niya na wala namang ibang paraan kundi iyon. Bakit ganyan ang tingin mo, Max? Ano iniisip mo, ha? Sol,
Sa tingin mo ba kapag tumalon tayo dito sa bintanang to, mabubuhay pa tayo? Ano? Pero sa tingin ko naman, hindi to ganun kataas para mamatay tayo agad. Siguro masusugatan lang tayo. Pero mas maigi na yon kaysa naman pasukin nila tayo rito at mamatay tayo nang walang kalaban-laban. Max, ano ba sinasabi mo? Tumalon tayo dito sa bintana, Sol. Ha? Para makatakas tayo. Nakita ko, pinapasok ni Mang Obet yung mga taong dumukot kay Rolly. Hindi na talaga tayo ligtas dito. Ihanda mo rin ang baril mo. Kapag nagkagipitan, Sol, saka natin yung gamitin. Bago pa makapag-react si Sol noon, nabuksan na ni Max ang bintana. Mabuti na lang talaga at malaki ang butas noon kaya kasyang-kasyang lumusot ang tao. Naunang lumabas si Max mula doon. Tumapak ito sa kahoy na nakausli sa labas ng bintana kaya hindi ito nahulog. Nagdadalawang isip pa si Sol nung una pero nang marinig niya ang papaakyat na yabag ng mga tao sa ikalawang palapag na mukhang patungo mismo sa kwarto kung nasaan sila, napilitan na siyang sumunod sa plano ng kaibigan. Pagkabilang ko ng 3, Sol, tumalon tayo ng sabay, ha? 1, 2, talon! Bahala na! Aray! Max, ba't mo ako sinalo? Sira ulo ka ba? Ayoko lang na masaktan ka, Sol. O ano, kaya mo bang tumayo? Baka makita na nila tayo. Ayun! Tumalon nga sila mula sa bintana! Mukhang tatakbo yata sila palayo! Obet! Habulin niyo! Oo, kaya ko. Tara na, mukhang alam na nilang tumakas tayo. Kahit nasaktan, pinilit nilang makatakbo palayo sa bahay ni Mang Obet. Sinamantala nila ang madilim na paligid para ikubli ang mga sarili nila sa paningin ng iba. Dahil nga kasi wala pang linya ng kuryente sa baryong yun noon, tanging ang buwan lang ang nagbibigay ng liwanag sa paligid kapag gabi. Ganon din ang mga liwanag ng kandilang nagmumula sa loob ng mga bahay na kanilang nadadaanan. Pero limitado pa rin yun dahil nga sa nagtataas ang punong nakapalibot sa paligid. Maya-maya sa katatakbo ng dalawa ay nakarating sila sa isang bahay na may malalim na silong. Siguro may 6 na bahay ang layo noon mula kina Mang Obet. Akma sanang magtatago doon ang dalawa pero nagulat sila nang bigla na lang may magsisigaw na matanda sa kanilang likuran. Abay, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Anong ginagawa niyo dito sa silong ng bahay ko? Mga magnanakaw kayo. Kayo ang pumatay at kumain dito sa mga manok ko. Ha? Lola, hindi po. Sinungaling. Kayong mga dayo kayo. Puro kayo mga perwisyo dito sa lugar namin. Malas ang dala niyo rito. Magsilayas kayo! Lola, maniwala ho kayo sa amin. Ang totoo po, kararating lang namin dito sa inyo. Magtatago lang ho sana kami dahil may humahabol sa amin eh. Hindi po kami ang pumatay dyan sa alaga niyong manok. Nakikiusap po kami sa inyo, tulungan niyo ho kami. May mga humahabol ho sa amin. Ano ka mo? May humahabol sa inyo? Sino? Yun pong mga may-ari ng kubo sa dulo nitong baryo nyo, Lola. Desperado na ang dalawa. Sa sobrang taranta nila ng mga sandaling yun, kahit ayaw nilang magbigay sana ng impormasyon ay napilitan silang sabihin ang totoo sa matandang may-ari ng natakbuhan nilang bahay kubo. Ano ka mo? Si Tanya? Ang mangkukulam na si Tanya ang humahabol sa inyo? Mangkukulam ho? Ano hong ibig nyo sa... Hayun! Hayun, Mario! Hayun ang halimaw! Hampulin mo! Ay, Diyos ko, totoo ang sinabi mo, Tanya. Nagtagumpay ka nga sa ginawa mo. Ang kriminal na yon, isa na siyang... Parang binuhusan ng malamig na tubig ang magkaibigan nang malaman nilang nasundan na sila ng grupo ni Mang Obet. Kasama nito ang babaeng tinatawag na Aling Tanya, pati na rin ang malaking lalaking yon na itago naman natin sa pangalang Mario. Nang makita ni Sol at Max na may hawak pa itong palakol habang tumatakbo pawalapit sa kanila ay ganoon na lang ang hilakbot na naramdaman nila. Pero nagulat din sila nang bigla silang lampasan nito na parabang may iba itong hinahabol. Nang sundan nila ito ng tingin,
Napakunot pa ng sabay ang noo nila nang makitang may isang tumatakbong figura itong sinusundan sa dilim. Isang malahugis taong imahen na parabang tumatakbo gamit ang parehong mga kamay at mga paa nito. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang gulong ginawa nyo sa pagpapatakas sa kriminal na yon. Anong... Huwag na kayong magpaliwanag pa. Alam na naming lahat na kayo ang nagpatakas sa isa sa mga bihag ni Natanya at Mario mula sa kanilang kubo. Diyos ko, iho. Bakit nyo ginawa yun? Anong dahilan nyo nakialam kayo? Bakit ho hindi? Yun hong isa sa mga bihag nila. Yun po ang hinahanap kong pinsan. Na matagal nang hindi nakakasama ng pamilya namin. Max, ano ka ba? Bakit mo sinabi sa kanila? Wala na rin namang punto para itago pa, Sol. Alam na nilang tayong nagpatakas kay Rolly. Mukhang hindi na rin tayo pakakaulan pa ng mga to. Pero hindi ako pauhuli ng buhay. Gumalma ka, iho. Wala kaming balak na saktan kayo. Bakit niyo kami hinahabol? Dahil totoo ang sinabi ko sa inyo kanina. Delikado ang lumabas ngayong gabi. Lalo na. At pinatakas nyo ang isa sa mga kriminal na yon. Kriminal? Ano bang kasalanan ng grupo ni Rolly sa inyo? Malaki, iha. Malaki ang kasalanan ng mga lalaki yun kay Tanya. Lalong-lalo na sa anak niya si Carmela. Hindi niyo dapat siya pinatakas. Parusa lamang ang ginawa ni Tanya sa kanila. Hindi sila ang biktima rito. Kahit na. Ano man ang kasalanan sa inyo ng pinsan ko, may tamang proseso ho para doon. Kung gusto niyo siyang ipakulong, kahit ako mismo, tutulungan ko kayo. Huwag lang ganito. Hindi niyo dapat ginawang halimaw ang pinsan ko. Halimaw na sila bago pa sila sumailalim sa orasyon ko, binata. Mga halimaw na nararapat ng parusahan dito pa lang sa mundong ibabaw. Hindi sapat ang batas para mapawi ang galit ko sa ginawa nila sa anak ko. Hindi sapat. Ano po ba talagang ginawa niya? Mamaya na namin ipaliliwanag sa inyo. Ang mabuti pa ay sumama na muna kayo sa amin. Pabalik sa bahay. Pasensya na ho kayo sa abala, Nana si Mag. Pumasok na rin ho kayo sa loob ng kubo ninyo. Kami na ho ang bahala sa kanila. Nagdadalawang isip pa rin noon sina Sol at Max kung sasama ba sila pabalik sa bahay ni Namang Obet. Pero sa totoo lang ay wala naman na silang pagpipilian ng mga sandaling yon. Bukod sa wala naman silang matatakbuhan, sigurado si Sol na hindi rin sila makakalayo dahil iika-ikang maglakad si Max. Mantakin ba namang sinalo siya nito nung tumalon sila sa bintana? Pero nagulat si Sol nung bago sila maglakad ay naramdaman niyang hinawakan ni Max ng mahigpit ang kamay niya na parabang pinakakalma siya nito. Nahigit niya bigla ang paghinga niya dahil parang huminto saglit ang pagtibok ng kanyang puso. Pagdating nila kina Mang Obet, sinalubong agad sila ni Carmela. Tumatakbo itong lumapit sa kanila at dumiretso ng niyakap sa ina nitong si Aling Tanya. Shh! Tahan na, anak. Huwag ka nang matakot. Nandito na si nanay. Inay, sasaktan ba nila ako ulit? Hindi, anak. Hindi ako papayag na magawa ulit nila sa iyo ang kahiyupang yun. Ipinapangako ko sa iyo. Pagdurusahan nila ang lahat ng ginawa nilang kasalanan sa iyo. Sisiguraduhin kong hihilingin nilang sana'y mawala na lang sila dito sa mundo. Mawalang galang na ho. Gusto ko lang hong malinawan. Ano ba talagang ginawang kasalanan ni Rolly sa inyo? At ganyan na lang ho kasidhi ang galit nyo sa kanila. Maupo tayo, iho. Ipaliliwanag ko sa inyo ang lahat. Ganun na nga ang ginawa nila. Sunod-sunod silang naupo sa dalawang magkaharap na mahahabang bangkong gawa sa kawayan. Seryoso ang ekspresyon ng lahat. Si Aling Tanya noon ay kababakasan pa rin ng matinding pagkadisgusto sa kanila. Halatang inis pa rin ito sa ginawa nila.
Pinsan mo ka mo ang isa sa mga kriminal na yun, iho. Oo. Yung pinakabata ho sa tatlo, si Rolly. Pero matagal na ho kami hindi nagkikita. Kaya hinanap ko siya. May taning na ho ang buhay ng tatay niya. Kaya gusto ko sana magkita muna sila bago ito. Pwes, ituring nyo na ring patay ang pinsan mong yun. Dahil sinisigurado ko sa iyo, hindi na siya makakaalis pa sa baryong ito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iho. Ang pinsan mo, 10 ng kanyang 2 pang kagrupo. Ang siyang mga dahilan kung bakit ngayon ay nagdurusa ang anak ni Tanya. Si Carmela. Ho? Ano hong... Binaboy ng 3 lalaking yun ang aking anak. Pinagsamantalahan nila hanggang sa halos mawasak ang kanyang pagkababae, maging ang kanyang matres. Paulit-ulit, hindi nila tinigilan ang anak ko hanggat hindi siya nag-aagaw buhay. Sinira nila ang kinabukasan niya. Maging ang napakaganda niyang mukha, hindi nila pinalampas. Tingnan ninyo! Tingnan ninyo ang ginawa ng mga halimaw na yon sa aking anak! Tingnan ninyo! Diyos ko! Halos panghinaan ng puso si Max at Sol nang biglang alisin ni Aling Tanya ang belo na tumatakip sa mukha ni Carmela. Ganun na lang ang sobrang gulat nila nang makita mismo ng kanilang sariling mga mata ang kaawa-awang sinapit ng kalahati ng mukha nito. Wasak na wasak yun, animo binalatan hanggang sa halos makita na pati ang kaunting parte ng bungo nito sa mukha. Ngayon ninyo sabihin sa aking mali ang parusang ginawa ko sa kanila. Ipinaparanas ko lang sa kanila kung ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng pagiging halimaw. Gusto ko silang magdusa. Gusto kong masira ang buhay nila, gaya ng pagsira nila sa buhay ng anak ko. Hindi ko nahihintaying mamatay pa sila at maparusahan sa impyerno dahil gusto kong maiganti ang anak ko gamit ang sarili kong mga kamay. Inay, tama na ho. Totoo bang nagawa ni Rolly to? Paano? Bakit? Max, Kasalanan ko to, Sol. Kung hindi napunta sa akin ang buhay na para sa kanya, edi sana. Max pa, di ba? Pinili ng pinsan mong gawin yung ginawa niya. Siya ang gumawa nito sa sarili niya, hindi ikaw. Kaya wag masisihin yung sarili mo. Max, ano ginagawa mo? Bakit ka namuluhod? Tumayo ka nga dyan. Patawad po, Aling Tanya. Carmela, patawad sa ginawa sa inyo ng pinsan ko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun lang kasukdulan ng galit yun sa kanya. Patawad po kung nakialam ako. Patawad kung pinatakas namin siya. Anong ibig sabihin ng pagluhod mong yan? Hihilingin mo bang bawiin ko ang ginawa kong orasyon para tuluyan silang maging halimaw? Hindi po. Hindi yun ang gusto ko. Humihingi lang ako ng tawad dahil alam kong naperwisyo namin kayo. Alam ko pong hindi mababawi ng paghingi ko ng tawad ang tindi ng ginawang kasalanan ni Rolly sa inyo. Pero sana, hayaan niyo po akong humingi ng tawad bilang kadugo niya. Mukhang mabait ka, iho. Magkaiba kayo ng pinsan mong yon. Ang mabuti pa ay bukas na natin ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Bumalik na muna kayo doon sa kwarto nyo kung saan kayo pinatuloy kanina. Magpahinga na muna kayo dahil delikado. Hindi na nakakakilala pa ang pinsan mo, iho. Para sa kanila, tayo ay mga pagkain na lamang na magpapaginhawa sa kakaibang kalam ng kanilang mga sikmura. Parang lutang na sumunod ang magkaibigan kay Mang Obet at muli silang bumalik sa kwartong pinagdalhan nito sa kanila noong una. Alalang-alala si Sol sa kaibigan dahil halata niyang
talagang nabigla ito sa mga nalaman. Ano nang balak mo ngayon, Max? Hindi ko rin alam, Sol. Naguguluhan ako kung ano bang dapat na gawin ko pagkatapos ng mga nalaman ko. Huwag mong sabihin sa akin, gusto mo pa rin tulungan yung pinsan mo? Max, nakita mo naman yung ginawa nila kay Carmela. Hindi. Hindi ko na siya tutulungan pa, Sol. Naniniwala pa rin akong hindi dapat natin ilagay sa sarili nating kamay ang pagpaparusa sa mga kapwa natin. Pero naiintindihan ko kung bakit nagawa yun ni Aling Tanya kina Rolly. Mabuti naman kung ganun, Max. Sana, huwag mong sisihin yung sarili mo sa nangyari sa kanya, ha? Lahat naman tayo, may kani-kanyang kinakaharap na problema. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay. Nasa tao na lang yung kung pipiliin niya magpakasira dahil sa mga nararanasan niya. Tama ka nga, Sol. Siguro, masyado lang talaga akong nabigla. Idagdag pang sitwasyon ni Chong. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanyang nalaman ko. O kung dapat ko pa bang sabihin ito sa kanya. Mas makakabuti siguro, Max, kung ililihim na lang natin yung tungkol dito. Sabihin na lang natin sa kanila na di natin nakita yung pinsan mo. Ibaon na lang natin sa limot ang lahat ng nangyari. O kaya, sabihin natin ayaw lang umuwi ni Rolly. Pero nasa maayos naman siyang kalagayan. Siguro nga. Mas makakabuti yun. O siya, tulog na tayo. Para bukas ng maaga makabalik tayo sa kabilang sityo. Hinayaan ni Max na mahiga si Sol noon sa papag habang siya naman ay naglatag ng banig sa lapag. Kahit naman maton kung kumilos ang matalik na kaibigan niyang ito, babae pa rin ito at inirerespeto ito ni Max. Nang maramdaman niyang tulog na si Sol, doon siya nag-alay ng dasal para sa pinsan. Hindi niya alam kung ano ang kahinatnan nito pagkatapos nila itong iwan. Pero inihihingi na niya ng tawad sa Diyos ang kasalanan na nagawa nito. Nang gabing yun, napagtanto ni Max na hindi lahat ng kasalanan ay may malinaw at tamang paraan ng pagpaparusa. May mga pagkakataong ang parusang hindi man lubusang tama sa paningin ng batas o moralidad ay mas nararapat o mauunawaan mo kung bakit nagawa ng isang taong nagawan ng kasalanan. Sa sobrang tindi ng kasalanang ginawa ni Rolly at ng kanyang mga kagrupo kay Carmela, sa pagkakataong yon, mahal man ni Max ang pinsan niya, alam niyang hindi niya na ito dapat pang kampihan. Wala na siyang magagawa pa dahil tama si Sol. Ito mismo ang pumili ng sarili niyang landas. O, paano? Ahayaan na namin kayong humayo. Maraming salamat ho sa inyo, Mang Obet. Pasensya na rin ho sa abalang nagawa namin. Ay wala na yun, iho. Naiintindihan namin kung bakit ninyo nagawa yun. Kaya lang, sana'y totoong nauunawaan ninyo rin kung bakit ganito ang paraang pinili namin para parusahan ang mga nagkasala sa amin. Iho, makakaasa ba kami na tuluyan nyo nang ipapaubaya sa amin ang pinsan mo? Oo, Mang Obet. Huwag ko kayo maglala. May isang salita ho ako. Ay, kung gano'n, mag-iingat kayo sa biyahe. Teka, nasaan na nga pala yung kaibigan mo? May naiwan lang ho siyang gamit sa itaas. Binalikan niya lang ho saglit. Pababa na rin ho siguro yun. Si Sol! Sabay-sabay silang napalingon sa bintana ng kwartong tinuluyan ni Max at Sol nang nagdaang gabi. Mula sa labas ng bahay, isang putok ng baril ang malakas na umulingaw-ngaw galing doon. Kasunod ng malakas ding sigaw ni Sol dahil doon dali-daling napakaripas ng takbo si Max paakyat. Wala nang pakialam si Max kahit hingal na hingal siya. Nang marating niya sa wakas ang tapat ng kwarto kung nasaan si Sol ay basta na lamang niyang tinadyakan ang pintuan noon at ganun na lang ang gulat niya nang maabutan ang nangyayari. Si Sol kinukubabawan ni Rolly na noon ay nakangisi ng malawak
habang tumutulo ang malapot nitong laway mula sa sarili nitong bibig. Pulang-pula ang mga mata ni Rolly at ang maitim na ugat ay gumapang na sa kanyang mukha, pero hindi iyon ang nakapagpagulat ng husto kay Max, kundi ang katotohanang nakatutok sa dibdib ni Sol, ang mahahabang kuko ni Rolly na tila ba handa na itong patayin ang matalik niyang kaibigan. Lumayo ka sa akin, hayop ka! Sol! Max! Si Rolly! Rolly! Lumayo ka sa kanya! Kaibigan ko si Sol! Huwag mo siyang sasaktan! Hindi na nakakakilala yan, iho. Diyos ko! Huwag na tayong basta lalapit. Diyos ko, Obed! Tawagin mo si Tanya! Sabihin mo na dito ang demonyo! Rolly, ako to! Si Max! Yung pinsan mo! Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan si Sol! Kaibigan ko! Ano akala mo sa akin, stupido? Kilala kita. Nakikilala mo ako? At bakit ko naman hindi makikilala ang taong umagaw ng lahat sa akin? Rolly, anong... Pasalamat ka't kinailangan kong tumakas kagabi. Dahil kung ninabot kita, kagabi ko pa ninanamnam ang laman mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako napunta sa sitwasyong ito. Ikaw at ang tatay kong walang kwenta! Hindi makapaniwala si Max sa narinig niya kay Rolly ng mga sandaling yun. Hawak-hawak pa rin nito ang magkabilang balikat ni Sol at idinidiin yun sa sahig upang hindi ito makatakas, pero nakatuon ang galit na mga mata nito sa kanya. Rolly, makinig ka! May taning na ang buhay ni Chong. Hinahanap ko... Hayaan mo na yon, insan. Magkikita rin kami ng tatay kong yon sa impyerno. Sa ngayon, ikaw muna ang pagtutuunan ko ng pansin. Ikaw at ang mga tao sa walang kwentang baryong ito na nagpahirap sa akin. Mabuti na lang at ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Sinabi ko lang lumayas kasi ibabaw ko, demonyo ka! Sol! Tayo! Mabuti na lamang at nakakuha ng pagkakataon si Sol at nabaril niya si Rolly sa dibdib. Tumagos ang bala mula sa katawan nito papuntang kisame, kaya naman napatayo rin ito mula sa pagkakakubabaw sa kanya. Kitang-kita nila kung nasaktan ito, pero mukhang hindi yun naging sapat para mapuruhan ang halimaw. Bigla na lang kasi itong sumampa sa hamba ng bintana at tumakmang tatalon. Babalikan ko kayo, mga hayop! Kayong lahat na gumawa sa akin ito! Papatayin ko kayong lahat! Itigil mo na to, Rolly! Magbalik loob ka sa Diyos! Magsisi ka sa ginawa niyo kay Carmela! Hindi pa huli ang lahat! Magsisi? Bakit naman ako magsisisi? Nabitin pa nga ako doon. Ay, Diyos ko! Ayop ka talaga! Napakaganda ng babaeng yon. Parang hinog na prutas na nakasabit sa puno. At kami ang unang nakakita. Sayang naman kung hindi pakikinabangan. Rolly! Tigilan mo na yung mga sinasabi mo! Demonyo ka, Rolly! Hindi pa nga kami nakontento sa ginawa namin kay Carmela noon eh. Ginusto pa namin siyang balikan sa kanilang kubo. Kaya nahuli kami ng walang yang herbalistang yon. Pero huwag kayo mag-alala dahil may iba na akong gustong makuha. Ganun na lang ang tindi ng kalabog ng dibdib ni Max nang bigla na lang nilingon ni Rolly si Sol. Pagkatapos ay dinilaan pa nito ang sariling labi. Pakiramdam ni Max umakyat na sa ulo niya ang lahat ng dugo niya sa katawan at naikuyom din niya ang kanyang kamao.
lalo na nang makita niya ang napakatinding pagnanasa sa mukha ng pinsan niyang ngayon ay isa ng ganap na halimaw. Kaya mo bang matagal na kitang pinagnanasaan, Virasol? Kahit minsan lang kitang nakita noong mga bata pa tayo, hindi ka na nawala sa isip ko. Ikaw ang naging pantasya ko mula noon hanggang ngayon. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha. Babalikan ko kayong lahat! Walang hiya ka, Rolly! Saan ka pupunta? Max, hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang habulin. Baka mapahamak ka pa. Pero, Tama, kaibigan mo, iho. Si Tanya lang ang may alam kung paano uhulihin ang isang iyon. Hintayin natin siya. Nabasag ang bintana sa lakas ng pagtalon ni Rolly. Kumalat sa sahig ang bubog. Pumalo sa patak ng dugo mula sa dibdib nitong tinamaan ng bala. Ngunit kahit duguan, malinaw sa mga mata nitong hindi pa tapos ang lahat. Ilang segundo pa, narinig nila ang malalakas na yabag sa bubong at saka tuluyang nawala ang presensya ng mga halimaw. Saglit na bumalot ang katahimikan. Narinig mo yon, Max? Wala siyang pagsisisi. Kahit katiting. Hindi siya natuto sa kabila ng parusang natanggap niya. Hindi siya nagbago. Gusto pa niya gumanti. akala ko may natitira pang pag-asa para sa kanya. Wala, Max. Matagal na niyang nilunod ang sarili niya sa kababuyan. Nasaktan ka ba, Sol? Konti lang. Wala to. Sa braso ni Sol may pahabang sugat na tila dulot ng kuko ni Rolly habang kinukubabawan siya nito. May dugong dumadaloy mula doon, hindi malalim pero sapat para mag-iwan ng marka. Biglang nagtagis ang mga bagang ni Max at nakaramdam siya ng matinding pag-iinit ng ulo sa nakita. Hindi niya akalaing pati ang matalik niyang kaibigan ay muntik nang masaktan dahil lang sa kagustuhan niyang iligtas ang pinsan niyang yun. Sinaktan ka niya? Gas-gas lang to. Ano ka ba? Hindi ko siya dapat pinakawalan. Dapat hinayaan ko na lang siyang danasin ang kaparusahan niya. Wala kang kasalanan, Max. Meron. Wala. Wala tayong alam, Max. Hindi mo alam na ganito kalala si Rolly. Isa pa, hindi rin natin alam ang ginawa niya. Normal lang sa isang nagmamahal na kamag-anak yung ginawa mo. Hindi ko alam. Ni wala siyang nararamdamang pagsisisi. Pinagmamalaki pa niya ang ginawa nila. Bakit siya umantong sa ganito? Sana malinaw na sa'yong lahat, Max. Ngayon nakakita mo na kung sino talaga siya. Hindi na siya yung batang nakakalaro ko noon. Hindi na siya si Rolly. Matagal na siyang nawala, Max. Lumpa pa niyang sarili niyang ama. Kahit na sinabi ko nang may taning na ang buhay ni Chong. Hindi ko akalain na may ganito pala talagang taong nabubuhay sa mundo. Dahil wala na siyang kinikilalang kahit sino. Tama ka nga, Sol. Hindi na talaga tayo dapat na nagpunta rito. Wala na akong amor sa kanya. Kung akala niyang matatakot ako sa pagbabanta niya, nagkakamali siya. Teka, anong gagawin mo? Tutulong ako Ha? Saan? sa paghuli sa kanya. Ibabalik ko siya sa kulungang yun. At nang sa ganun, matutunan niyang leksyong gustong ituro sa kanya ni Aling Tanya. Max, Hindi lang to para kay Carmela, kundi pati na rin sa'yo, Sol. Pinagbantaan ka niya. At alam nating hindi lang simpleng pagbabanta yun. Tututuhanin niya yun. Hindi ko na hahayaang may sumunod pang biktima ni Rolly sa baryong to. Sa sandaling yon, tuluyan ang naputol ang huling hibla ng awa sa puso ni Max. Ang batang minsan tinawag niyang pinsan ay napalitan ng larawan ng isang halimaw na walang pagsisisi sa kanyang isip. Isang lalaking ipinagmamalaki ang panghahalay sa isang inosenteng dalaga at nagbabalak pang gumawa ng panibagong krimen. Ang sugat sa braso ni Sol ang nagsilbing huling patunay na talagang wala na sa katinuan si Rolly. Hindi lang dahil sa ginawa itong aswang ni Aling Tanya bilang parusa, kundi dahil halimaw na ito noon pa, bago pa nangyari ang lahat ng yon.
Grabe. Buhay pa palang mga yan? Akala ko pinatay mo na sila, Aling Tanya. Hindi ko gagawin yun. Hindi nararapat sa kanila ang mabilis lang na pagkamatay. Ang kailangan nila, maramdaman ang bawat segundo ng pagkakamali nila. Anong balak mo sa kanila, Aling Tanya? Panuorin na lang ninyo. Mario, kalagan mo ang tali sa bibig ng mga yan. Gusto kong marinig ang bawat sigaw nila sa gagawin ko. Hindi! Anong balak niyong gawin sa amin? Huwag! Huwag! Nagsisisi na kami sa nagawa namin. Nakikiusap ako sa inyo. Manahimik ka! Ang kapal ng mukha mong magmakaawa sa akin ngayon? Nung nagmamakaawa ba sa inyo ang anak kong tigilan na ninyo siya? Nakinig ba kayo? Hindi! Halos patayin niyo siya. Binaboy niyo siya ng husto hanggang sa magsawa kayo. Maniwala ho kayo. Si Rolly. Si Rolly ang may pakana ng lahat ng yon. Sumunod lang naman kami sa kanya. Halos mapapikit sina Sol at Max nang biglang tadyakan ni Mario sa mukha ang isa sa dalawa pang lalaking kasama ni Rolly na nagsamantala kay Carmela. Kitang-kita nila nang sumuka ito ng dugong kulay itim na agad namang humalo sa masaganan nitong laway na parabang hindi na nito makontrol ang pagkayat. Nagpunta ang dalawa kina Aling Tanya matapos makapagdesisyon ni Max na tutulungan niya itong hulihin ang pinsan niya. May ideya naman silang hindi magandang eksena ang aabutan nila doon pero nakaramdam pa rin sila ng pagbaliktad ng sikmura. Kinuha ni Mario ang dalawang kahon sa gilid ng kubo. Nang buksan yun ni Aling Tanya, nakita nilang may mga bote sa loob yun. Ano yan, Aling Tanya? Langis na may halong asin at dinikdik na bawang. May kaunting katas din ito ng isang halamang sigurado akong magpapahirap sa mga halimaw na yan. Ngayong mga ganap na silang aswang, madali ko silang mapapahirapan. Gamit ang mga pangontra at lasong, ako mismo ang magtitimpla. Huwag! Huwag niyo kaming lapitan! Hindi! Hindi kami aswang! Hindi! Akala niyo ba? Si Rolly lang ang may babayaran sa akin? Sisiguraduhin ko ngayong gabi. Pagsisisihan ninyong si Carmela pa, ang anak ng herbalistang kagaya ko, ang napili ninyong babuyin. Namnamin niyo ang galit ko! Napapikit muli ang magkaibigang Sol at Max nang umalingaw-ngaw sa paligid ng sigaw ni Waldo at Tiago nang ibuhos ni Aling Tanya ang likido sa braso nila. Halatang hindi lang simpleng hapdi ang kanilang naramdaman dahil nang lingunin ni Sol at Max ang mga tao ay nakita nilang nalapnos ang kanilang mga balat. Para silang binuhusan ng asidong umusok pa ang braso nila habang pilit na kumakawala sa pagkakatali para lang makatakas sa kamay ng malupit na ina ng babaeng nilapastangan nila. Maawa kayo sa amin! Tama na! Pakiusap! Ayoko na! Patayin niyo na lang kami! Ayoko na! Simula pa lang yun! Hindi pa ako tapos sa inyo! Nga! Max, lalabas muna. Ayos ka lang ba, Son? Hindi ko alam, Max. Hindi ko na kayang makita pang susunod na mangyayari sa kanila. Sige, lumabas ka na muna. May iwan ako rito. Tiniis ni Max ang panonood sa pagpaparusa sa dalawang kriminal. Napalahod sa saglit dahil sa bigat ng nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Habang kitang-kita niya nang ibuhos ni Aling Tanya ang likidong ginawa nito sa mismong bibig ng dalawang halimaw. Kumulo ang balat nila sa lalamunan, pababa hanggang sa dibdib, bago yun umabot sa tiyan.
Namimilipit sila sa sakit. Hindi nakala ni Max na nakaya niyang panoorin ang ganoon kabrutal na eksena. Pero sa bawat sigaw nila, bumabalik sa isip niya ang pagbabanta ni Rolly, ang ginawa ng mga ito kay Carmela, ang sugat ni Sol. Tahimik lang si Max habang patuloy ang iyak at paghingi ng tawad ng dalawang kriminal. Alam niyang oras na mahuli nila si Rolly, yun din ang sasapitin ng kanyang pinsan. Hindi niya pinigilan si Aling Tanya. Hindi rin siya sinasabing tama o mali ang ginagawa nito. Pero sa loob-loob niya ng mga sandaling yun, alam niyang kung hindi ito ginawa ni Aling Tanya sa kanila, malaki ang posibilidad na madagdagan pa ang kanilang mga biktima. Natapos ang pagpapahirap ni Aling Tanya sa dalawang kriminal na halos nag-aagaw buhay na ang mga ito. Ganun pa man, dahil sila ay may mga literal na halimaw na ng mga sandaling yon, hindi sila basta-basta mamamatay agad at patuloy pa rin nilang mararamdaman ang kanilang paghihirap. Yun pala ang dahilan kaya ginawa silang aswang ni Aling Tanya. Nang sa ganon ay magkaroon sila ng mas malakas na pangangatawan at nang hindi sila basta malagutan ng hininga, oras na isagawa na niya ang pagpapahirap sa mga tao. Ano, iho? Sigurado ka pa rin bang gusto mo akong tulungang hulihin ang pinsan mo? Nakita mo na kung anong gagawin ko sa kanya. Oras na mapunta ulit siya sa kamay ko. Max, kapag nahuli natin siya, mas malala pa sa ginawa ko sa dalawang yan ang gagawin ko. Siya ang promotor ng lahat. Siya ang nag-utos at nag-impluwensya sa mga kasamahan niya na gawin yun sa anak ko. Naiintindihan ko. Gusto ko lang makabawi sa inyo, Aling Tanya. Kasalanan ko kaya nakakagala pa rin sa hanggang ngayon. Kakayanin mo ba? Kahit alam mong ako ang hahawak sa kapalaran niya? Oho, Aling Tanya. Pero gusto ko lang din ipaalam sa inyo, bilang isang taong nagmamalasakit, na kahit gumaganti lang kayo, ay may kaakibat na kaparusahan din itong ginagawa at gagawin nyo. Handa ho ba kayo sa parusang maaaring ipataw sa inyo ng langit kapag natapos na ang lahat ng to? Handa ako dyan ni iho. Para sa anak ko. Hindi malilimutan ni Max ang gabing yun. Hindi dahil sa sigaw ni Waldo at Tiago, kundi dahil sa malinaw na naging pagpili niya. Nakita niya kung paano magparusa si Aling Tanya. Hindi madali, hindi rin magaan sa loob. Pero kung ang tanging paraan para mapigilan si Rolly ay harapin ang ganitong klase ng kaparusahan, handa na siyang panindigan ang desisyon niya. Inalam ni Max ang lahat ng impormasyong kailangan niyang malaman upang makatulong siya sa paghuli sa kanyang pinsan. Nalaman niyang hindi rin naman pala makakalabas ng baryo si Rolly dahil sa orasyong ginawa ni Aling Tanya dito, upang hindi ito makalayo kung sakaling ito ay makatakas. Nagpapaikot-ikot lang sa paligid si Rolly, nagmamatsyag at nag-aabang ng pagkakataong umatake at isakatuparan ang kanyang mga pagbabanta. Kaya naman uunahan ito ni Max bago pa yun mangyari. Max, ba't nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Gabi na. Huwag kang lalabas ng bahay, Sol. Nakita na raw nila si Rolly. Balak namin siyang hulihin ngayon, kaya dito ka lang. Kasama ni na Mang Obet at Carmela. Max, di mo naman na kailangan gawin to eh. Huwag ka na kayang tumuloy. Umuwi na lang tayo. Kailangan ko munang siguraduhin mahuhuli ni na Aling Tanya si Rolly, Sol. Hindi ako pwede makampante. Natatakot akong baka totohanin niyang banta niya sa'yo. Yung bang dahilan? Kaya mo ginagawa to? Hindi agad nakasagot si Max kay Sol. Napayuko lang siya noong una. Hindi niya maatim na sobrang natakot talaga siya nang si Sol na ang pagbantaan ni Rolly. Doon lang din kasi niya napagtanto kung gaano ba kahalaga sa kanya ang matalik na kaibigan. Kahit naman si Max, hindi niya rin inasahang magre-react ng ganon ang puso at isip niya.
Nang mga panahong yun kasi ay hindi pa malinaw sa kanya na iba na pala ang tingin niya kay Sol. Hindi na lang ito basta kaibigan para sa kanya, kaya takot na takot siyang danasin din nito ang dinanas ni Carmela. Pangako, Sol. Oras na masigurado kung hindi ka na magagawan pa ni Rolly ng masama. Iuuwi na ulit kita. Babalik na tayo sa dati nating buhay. Basta, hayaan mo na lang muna akong gawin to. Max, bakit? Bakit ganito na lang pag-aalala mo? Alam mo, pwede naman ako humingi ng tulong ko sa chewing ko dun sa CK Hall. Hindi ako mapapanatag sa ganon, Sol. Responsibilidad ko to. Dahil ako nagdala sa'yo sa sitwasyong ito. Sige na, aalis na ako. Tatapusin ko na to ngayong gabi. Max, sandali. Hayaan mo na siya, Sol. Mukhang gusto niya talaga masiguradong ligtas ka. Carmela, Sana, mayroon din kagaya ni Max na nagligtas sa akin noong mga oras na binababoy nila ako. Nakakaingit ka, Sol. huwag mo na isipin yung Carmela. Darating din ang araw na makakalimutan mo lahat ng to. May gaganti ka na ng nanay Tanya mo. Oras na mahuli nila si Rolly. Pero hindi naman yun ang gusto ko. Ano ibig mo sabihin, Carmela? Ayokong dumihan pa ni nanay ang mga kamay niya para lang gantihan ang mga demonyong yun. Gusto ko nang matapos ang lahat ng to. Gusto ko nang magsimula ulit. Ayoko nang maalala ng paulit-ulit ang nangyari sa akin. Pero ayokong pakinggan ni nanay. Pinulag na siya ng matinding galit niya. Kaya sana matapos na ito ngayong gabi. Sana mamatay na mga walang hiyang yon para bumalik na sa normal ang lahat. Walang kaalam-alam sina Sol at Carmela na narinig ni Max ang buong pag-uusap nila. Dahil doon parabang nagkaroon ng kalinawan ang binata kung ano ba talaga ang dapat pa niyang gawin. Sa isip ni Max, siguro ay iniadya ng Diyos na marinig niya ang hinaing na iyon ni Carmela. Ganon din ang pagpigil sa kanya ni Sol para malaman niya kung ano ba talaga ang dahilan at napunta siya sa sitwasyong yun. Dali-daling nagpunta si Max kung saan sinabi ni Mang Obet na nakita nila si Rolly. Inabutan niyang nagkukumpulan ng ilan sa mga kalalakihan sa baryo. May mga dala silang sulu at iba't ibang klase ng armas. Lahat sila nakatingala sa mga nagtataasang puno. Huwag kang titigil, Mario, hanggat hindi mo nahuhuli ang demonyong yan. Huwag mo siyang papatayin. Kailangan ko siya ng buhay. Mang Obet, ano hong nangyayari dito? Si Rolly ho, nahuli na ba? Nariyan ka na pala, iho. Hindi pa nahuhuli ang pinsan mo. Pero napapalibutan na namin siya. Nagtatago siya dyan sa malaking punong yan. Talagang hindi magpapahuli ng buhay ang pinsan mong iyo. Ganun ho ba? Sandali, iho. Saan ka pupunta? Delikadong sumugod ka na mag-isa, iho. Rolly! Rolly, bumaba ka dyan! Nandito na ako! Halika! Magharap na tayong dalawa! Hoy! Anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Hindi ba? At gusto mo makaganti sa akin, Insan? Eto na ako! O baka naman naduduwag ka? Dahil may hawak akong armas dito na siguradong makakapatay sa'yo! Hangal! Tagumpay ang ginagawang pang-iinsulto ni Max kay Rolly. Hindi pa man siya nagtatagal, bigla na lang itong tumalon mula sa pinagtataguan nitong puno at sa isang iglap, bumagsak ito sa harapan ni Max. Galit na galit ang mukha ni Rolly sa kanya. Halatang puno ito ng puot. Lihim na napangiti si Max bago niya binunot ang baril mula sa kanyang tagliran. Ang baril ni Sol na palihim niyang kinuha bago siya umalis sa bahay ni Mang Obet. Yan ang ipinagmamalaki mong armas. Talagang pinapatawa mo ako, ano? Hindi mo ba nakita ang walang epekto sa akin ang pipitsuging baril na yan? Max, lumayo ka sa kanya! Mario! Hulihin mo na! Huwag kayong lalapit!
Hayaan niyo ako sa gagawin ko! May usapan tayo, bata. Huwag mo akong pangunahan. Kailangan ako mismo ang pumatay sa kanya. Pero hindi yun ang gusto ni Carmela at Aling Tanya. Ayaw niya ng ginagawa niyo. Hindi niya gustong dumuyampan niyo ang inyong mga kamay para lang makapaghiganti sa mga taong to. Anong... Napakarami niyo pang satsat! Ang mabuti pa! Magpatayan na tayo! Bigla na lang dinambahan ni Rolly si Max na naging dahilan upang mabuwal silang dalawa sa lupa. Kinubabawan agad ni Rolly si Max at agad itong ngumanga na tila ba handa na nitong sagpangin ang kanyang leeg. Pero hindi naman na siya nagulat doon. Sa totoo lang ay yun talaga ang kanyang plano, ang magkalapit silang dalawa ng pinsan niya upang maasinta niya ang mismong ulo nito na ayon mismo kay Aling Tanya ay isang nag-iisang kahinaan ng uring aswang na gaya ni Rolly. Napakabilis ng pangyayari. Bago pa maibaon ni Rolly ang mga pangil niya sa leeg ni Max ay nakalabit na niya ang gatilyo. Sabog ang bungo ng kanyang pinsan sa sarili niyang mga kamay. Kitang-kita pa ni Max nang sa huling pagkakataon ay mapatitig sa kanya ang galit na mga mata ni Rolly na unti-unting lumambot. Hindi alam ni Max kung guni-guni lang ba niya yun, pero bago pa bumagsak si Rolly nakita niyang tila ba gumuhit ang pasasalamat sa mukha nito. Anong ginawa mo? Bakit mo Ginawa ko ang gusto ng anak niyong Aling Tanya. Tinapos ko ng paghihirap niya para makapagsimula na ulit kayo ng panibagong buhay. Sana ho makinig kayo sa kanya. Siya ho ang biktima rito, hindi kayo. Walang hiya ka? Hindi ka dapat nakialam! Tanya! Tama na! Inay! Carmela, anak. Inay, tama na ho! Nakikiusap po ako sa inyo. Patahimikin niyo na ho ang isip ko. Gusto ko na ho bumalik sa dati nating buhay. Ayoko na ho ng ganito. Pero anak, Hindi naman ho may babalik pa ng paghihiganti niyo kung anong nawala sa akin, Inay. Pero kung patuloy niyo ang gagawin to, patuloy lang ho akong mahihirapan. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Tama na! Tapusin na ho natin to! anak. Patawarin mo si nanay, anak. Matapos ang gabing yun, natupad din ang gusto ni Carmela. Sa wakas ay nahinto na rin ang paghihiganti ng nanay niya. Hindi na nakabangon pa si Rolly matapos siyang barilin ni Max sa ulo. Doon na mismo natapos ang lahat. Hindi man siya nakabalik sa kulungan, ginawa ni Aling Tanya para sa kanya upang harapin ang kanyang parusa. Ang maganda ay hindi na rin siya nakapaminsala pang muli. Pero may isa pang bagay na hindi agad nalaman ng karamihan. Ang totoo kasi bago pa makarating si Max kina Aling Tanya ng gabing yun, nauna na niyang makita sina Waldo at Tiago sa may likod ng lumang bodega. Nagkakagulo pa noon. May mga sumisigaw, may mga nagtatakbuhan, nagtatangkang tumakas sa mga ito. At balak na palang iwan si Rolly. Hindi na nag-atubili pa si Max. Hindi ko na po i-detalye kung paano, pero naging malinaw sa kanya na kapag pinabayaan pa niya ang dalawang yun, baka may susunod na naman silang maging biktima. Kaya bago pa siya dumiretso kina Aling Tanya, tinapos na rin niya ang dalawa. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang yun, hindi na rin nag-ungkat ang mga tao sa baryong yun. Mabilis silang bumalik sa kanilang mga dating buhay. Sapat nang alam nilang wala na ang tatlong lalaking minsang nagbigay ng takot sa baryo. Si Carmela, ilang araw ding hindi lumabas ng bahay pagkatapos ng gabing yun. Naiintindihan naman ng lahat, pero paglipas ng mga linggo nakikita na siyang nakaupo sa may pintuan. Minsan naman ay nagwawalis na siya ulit sa kanilang bakuran. Minsan nakikipag-usap sa kapitbahay. Tahimik pa rin, pero hindi na tulad ng dati na halos hindi mo matingnan sa mata. Hindi na bura ang nangyari, pero kahit papaano nabawasan ang bigat. Si Aling Tanya naman naging mas tahimik palalo. Hindi na siya nagsalita tungkol sa nangyari.
Wala na ring paliwanag, para bang isinara na lang niya ang pinto sa bahaging iyon ng buhay niya. Ang mahalaga sa kanya, wala nang gagalaw pa sa anak niya at hindi na mauulit pa ang nangyari. May mga nagsasabi na parang tumanda sa bigla pagkatapos ng gabing yon. Baka iyon ang naging parusa niya sa ginawa niyang paghihiganti. Ganun pa man ay bumalik siya sa normal niyang sarili. Hindi palakibo at hindi mo basta malalapitan. Ang mahalaga lang hindi na ito gaanong kinatatakutan pagkatapos ng lahat. Samantala ang baryong yun naman ay unti-unting muling naging normal. Nagbubukas ulit ang tindahan tuwing umaga. Naririnig na ulit ang mga batang naglalaro sa kalsada. May mga nagkwekwentuhan pa rin tungkol sa nangyari, pero hindi na takot ang tono nila. Para na lang siyang kwento na ibinubulong kapag may bagong dayo na dumarating. Paalala, kumbaga. Samantala, sina Max at Sol ay maagang umalis sa baryo. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na sila nagtagal pa. Nagpasalamat si Max kay Aling Tonya. Tumangulang ito, walang naging mahabang usapan. Wala namang kailangang sabihin pa. Habang paalis ang sasakyan, tahimik lang si Sol. Si Max nakatingin lang sa labas, maraming iniisip. Hindi naman kasi biro ang mga desisyong ginawa nila. 3 buhay ang natapos sa gabing yun dahil sa kanya. At alam niyang simula noon hindi na siya magiging katulad pa ng dati. Pero ayon sa kwento ng ilan, malinaw sa kanya kung bakit niya ginawa yun. Hindi para magpakabayani, hindi para lang gumanti, kundi para matigil na ang gulo. Iniwan nila sa baryo ang magulong alaala ng gabing yun. Hindi madaling kalimutan, pero pinili nilang huwag na ring dalhin pa araw-araw sa kanilang isip. Itinuring nila yon bilang isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Alam kong maraming aral ang pwede ninyong makuha sa kwentong ito, kaya naman naisipan ko itong ibahagi dito sa channel ng Kwentong Takip Silim. Sana po ay nagustuhan ninyo ito at naway magsilbing leksyon ang mga nangyari dito upang mas maging mabuti at maayos tayong tao. Muli, ako nga po pala si Rico, ang batang apo ni Namang Obet at Aling Charito nang mangyari ang kwentong ito. Maraming salamat pong muli sa inyo, Sir Jupiter, sa pagpapaunlak na maibahagi ito sa inyong mga listeners. Ang sabi nila, kung minsan daw ang awa na ibinibigay sa maling tao ay maaring maging simula ng mas mabigat na kapahamakan. At mukhang napatunayan nga iyon sa kwentong ibinahagi sa atin ni Rico. Dahil kung tutusin, mabuti naman ang naging hangarin ni Max. Gusto lang niyang iligtas ang pinsan niya, gusto lang niyang bumawi sa nakaraan, at gusto lang niyang maniwala na may pag-asa pang magbago ang isang taong naligaw ng landas. Pero gaya ng napakinggan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon ay sapat ang kabutihan ng puso para maitama ang mali. Lalo na kung ang kasalanang ginawa ay sadyang napakabigat. Sa kwentong ito, malinaw na may mga bagay na hindi dapat pinakikialaman at may mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa dilim. Dahil kung minsan ang hustisyang hindi kayang ibigay ng tao, may ibang paraan para maisakatuparan. At kapag dumating ang oras ng paniningil, walang lakas, walang talino at walang awa ang makakapigil sa kaparusahang nararapat. Pero sa dami ng aral na maaari nitong mapulot mula sa kwentong ito ni Rico, isang bagay ang malinaw. Hindi natin kailangang ipaghiganti ang mga kasalanang ginawa laban sa atin o sa kapwa natin, sapagkat may hustisyang higit sa hustisya ng tao. Isang hustisyang hindi nagkakamali at hindi kailanman nagpapabaya. Gaya nga ng nasusulat sa Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti at ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At marahil yun ang pinakamatinding paalala sa kwentong ito na ang bawat
kasalanan, gaano man ito katagal maitago, ay may araw ding haharap sa kaparusahan. Maaring hindi agad, maaring hindi sa paraang inaasahan natin, pero darating at darating ang oras ng paniningil. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ginagawa natin, lalo na sa ating kapwa. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik sa atin ang sakit na ibinigay natin sa iba. At kung paano ito maniningil. Sa iyo, Rico, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong nakakatindig balahibong karanasan. Muli, maraming salamat sa inyo, mga minamahal naming listeners, para sa pagsama sa aking pakinggan ng kwentong ito. Abangan po ninyong muli ang susunod naming upload. Ito pong muli ang inyong lingkod, Jupiter Torres.